Po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Ah, Tayo po ay nandito, malakas ang pangangatawan. Marami po sa ating mga kasama, kapatid ay may karamdaman. Pag-pray po natin mamaya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 11, verses 1 to 6. Basahin po natin verses 1 to 6. Noon ay merong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Betania, ang nayon nina Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, "Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit." Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Last verse 6. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Meron tayong iilang mga katotohanan na ating makikita sa mga bersikulo na ating binasa. Makikita po natin na normal na nararanasan nating mga Kristiyano sa mundong ito ang magkaroon tayo ng karamdaman o makaranas tayo ng iba't ibang paghihirap sa mundong ito. At ang temptation sa atin ay isipin natin na pinababayaan tayo ng Panginoon o hindi tayo mahal ng Panginoon. Si Lazaro, ah, nabasa natin na merong malubhang karamdaman na puwede niyang ikamatay. Actually, namatay siya. At kung ma-imagine natin kung ano ang nararamdaman at nararanasan ni Marta at ni Maria na nakikita nila ang kanilang kapatid na nasa bingit ng kamatayan, ah, ma-imagine natin ang stress, ang anxiety, ang worry na nararamdaman nila. At alam natin na nagbigay sila ng mensahe sa Panginoong Hesus. Pero ang gusto ko munang makita natin, paulit-ulit na sinasabi, mahal ng Panginoong Hesus si Lazaro, mahal ng Panginoong Hesus si Marta at si Maria, pero inallow niya na magkasakit si Lazaro at hindi lang basta karamdaman kundi matinding karamdaman na kanyang ikakamatay. Isang importanteng lesson sa atin dahil sa remaining sin na natitira sa atin, prone tayo na tuwing makakaranas tayo ng ganitong klaseng situation, magkaroon tayo ng karamdaman o magkaroon tayo ng matinding problema o paghihirap, agad-agad questionin natin ang pag-ibig ng Panginoon. At napaka-importante na makita natin
ang pag-ibig ng Panginoon hindi po kamukha ng pag-ibig natin. Ang pag-ibig natin distorted, na ayaw natin ang nahihirapan tayo, ayaw natin ang nahihirapan ang ating kapwa. Pero makikita natin ang Panginoon, after siya hindi sa ating comfort, kundi sa ating character. Ang mag-grow tayo sa ating character. At makikita natin, ito ang karanasan ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay naghihirap, yun din ang time na siniseryoso natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito rin ang time na nagiging meaningful ang ating fellowship sa Panginoon sa panalangin. Ito rin ang time na talagang hinahanap natin ng masugid ang Panginoon sa ating buhay. Ito rin ang time na nakikita natin ang ating sarili kung papaano tayo tumutugon. At alam niyo po ba, ito ang mas importante sa Diyos. Ang i-grow niya tayo sa pamamagitan ng mga paghihirap. At makikita natin later na hindi lang tungkol kay Marta, Maria at kay Lazarus ang problemang ito, dahil ang main goal ng Panginoong Hesus ay i-glorify ang Diyos Ama sa harap ng maraming mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbubuhay muli kay Lazaro mula sa mga patay. So maraming mabubuting layunin ang Panginoon, at kasama na rito ang ating spiritual maturity. Ah, napakahalaga na i-remind natin palagi. At sa ating daily devotion, kapag tayo ay dumadaan ng pagsubok o paghihirap, palagi nating i-remind ang sarili natin sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi iyon ang prone nating kalimutan. Dahil anuman ang pagdaanan natin, kapag sigurado tayo na mahal tayo ng Panginoon, makakaya nating pagtiisan anumang paghihirap yan, at hindi yan magdudulot ng kasiraan sa ating pananampalataya. At mag-emerge tayo na malakas, na may maturity pagkalipas ng paghihirap na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pangalawa na makikita natin, kung mapapansin po natin, iba-iba ang personality o karakter ng mga magkakapatid. Kilala natin si Marta. Si Marta, siya ang klase ng mananampalataya na gusto niya yung palaging kumikilos. Hindi ba noong nagbisita ang Panginoong Yesus sa kanilang tahanan, agad-agad pumunta siya sa kusina para paglingkuran ang Panginoong Yesus. Sa mga sumusunod na bersikulo, nung dumating ang Panginoong Yesus sa tahanan ni na Marta at Maria para buhayin muli si Lazarus, agad-agad na lumabas si Marta para kitain ang ating Panginoong Yesus. So ito, siya ang klase ng Kristiyano na gusto niya yung palaging nagmo-move, naglilingkod. Pero taliwas sa personality, magkaiba sila ni Maria. Si Maria, siya yung klase ng mananampalataya na nung nakita niya ang Panginoong Yesus sa kanyang tahanan, agad-agad siya ay naupo at nakinig ng salita ng Panginoong Yesus. At nung dumating ang Panginoong Yesus na patay na si Lazaro, hindi siya agad-agad lumabas. Nandun lamang siya, tahimik na nagluluksa. So magkaiba sila ng personality ni Marta. Si Lazarus, ang alam lang natin, nung pinagaling siya ng Panginoong Yesus, tahimik lang siyang nakaupo. Nung binuhay siya muli ng Panginoong Yesus, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng ating Panginoong Yesus. So ang sinasabi sa atin, nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, hindi tayo ginawa na para bang iisa lang ang personality natin. Hindi. Mananatili ang ating natural na personality. Pero napaka-importante na alam natin ito, kasi kung ano yung personality natin, magma-manifest yan sa kung papaano tayo mag-handle ng iba't ibang problema
at kung papaano tayo ikakandak ang buhay natin sa loob ng iglesia. Merong malaking temptation sa atin na gusto natin kung sino tayo, kung ano yung personalidad natin, gusto natin lahat ng mga Kristiyano gano'n din. At magkakaroon tayo ng malaking problema kung 'yan ang i-a-apply natin. Kahit sa mga bata, sa'min si Elisha, si Abraham magkaiba ang kanilang personality. Si Elisha kapag nai-stress 'yan, talagang kitang-kita mo sa kanyang mukha, talagang gustong-gusto niyang kumilos, gumawa. Si Elisha kapag si Abraham kapag nai-stress siya nakayuko lang, tahimik lang. Magkaiba ang kanilang personality kasi. So gano'n din tayong mga Kristiyano, kung papaano natin ipamuhay ang ating pananampalataya, kung papaano tayo mag-handle ng iba't ibang problema, magkakaiba tayo kasi magkakaiba ang ating personality. Merong mga Kristiyano na kapag nagkakaproblema, tahimik lang, hindi mo man mapapansin na meron silang problema kasi personality nila 'yon. Merong mga Kristiyano naman na kapag mayroong problema, talagang hindi nila maitatago, kitang-kita sa kanilang mukha. Talagang merong problema kahit hindi magsalita. Meron namang Kristiyano na kapag nagkaproblema, gusto niyang guluhin ang buong congregation. So, magkakaiba at malaking tulong sa atin ito kapag alam natin na iba-iba ang personality natin, considering iba-iba rin ang degree ng ating maturity. Ang ibig sabihin, magkakaroon tayo ng allowance sa bawat isa kapag alam natin ang katotohanan ito. Hindi natin kamukha ang kapatid o ang bawat isa sa kung papaano tayo mag-handle ng problema at huwag nating i-impose sa iba ang ating kaparaanan, considering na iba-iba rin ang level ng ating maturity. Hindi ko sinasabi na tama ang paraan natin ng pag-ha-handle ng problema, pero kapag alam natin ang pagkakaiba natin, merong allowance. Meron tayong allowance sa bawat isa. At malaking tulong din ito kung alam natin na iba-iba ang personality natin. Ito po ang isang isang natutunan ko sa self-examination na ginagawa ko araw-araw. Kung ano yung strength natin na personality, hanapin natin nandun din yung great weakness din natin. Ako personally gusto ko kapag merong desisyon na dapat gawin agad-agad, gusto ko decisive. Ayokong mabagal. Pero ang problem merong weakness ang aking strength. Dahil gusto kong magdesisyon na mabilis, prone akong maging impulsive. Kapag naging impulsive ako, magiging mali yung decision. At nung natutunan ko at nakita ko ang aking sarili, intentionally, kapag meron akong decision na kailangan gawin, binabagalan ko. Kasi alam ko yung weakness ko. So ganun din, ang bawat strength natin, iba-iba yan, merong kaakibat na weakness yan. Actually, hindi natin problema ang ating mga weaknesses. Kasi kapag alam nating mahina tayo sa isang bagay, magiging maingat tayo. Ang problema natin sa ating mga strengths. Kapag alam natin na malakas tayo sa isang bagay na ito, magiging pabaya tayo. Pero wag natin kakalimutan, ang magbabagsak sa atin hindi ang ating weakness, kundi ang ating strength. Kasi kahit ang ating strength, merong kasamang weakness yan dahil sa kasalanan. So ang binabantayan natin, yung ating strength. So iba-iba tayo sa ganitong klaseng aspeto. Merong mga Kristiyano na ang strength nila kapag merong problema hindi nila masyadong dinidibdib, parang wala lang problema. Pero meron ding weakness 'yon. Ang ibig sabihin mababaw din ang gano'ng klaseng Kristiyano. So, kailangan niyang mag-study, kailangan niyang gamitin ang kanyang mind kasi prone niyang i-ignore ang mga bagay-bagay sa mundo na mabuhay siya na out of reality, na hiwalay sa realidad. Pero meron din namang mga Kristiyano na na
masyadong malalim na palaging nag-iisip na nag-o-overreact kapag may problema kasi iniisip ng malalim ang problema hanggang bumagsak na lamang. So, kailangang makita ang gano'ng weakness na kailangang i-balance, na palaging tumingin sa victory na nakamit ng ating Panginoong Hesus sa cross. Kahit sa ating mga, inaawit na papuri sa ating daily devotion at saka sa ating personal na pagpupuri sa Panginoon, kailangan din nating tingnan kung ikaw yung klase ng personality na mabilis malungkot, ma-depress, huwag kang makinig ng mga awiting papuri na nakakalungkot, na agad-agad ida-down ka. Kailangan makinig ka ng mga awiting yung masaya na tungkol sa victory na nakamit ng ating Panginoong Hesus. Kung prone ka naman magmayabang, maging shallow, makinig ka sa mga music na magbababa sa'yo. So importante ang ganito para makilala natin ang ating sarili at mag-grow tayo sa ating pananampalataya. So ang bawat strength natin may kasamang weakness yan, bantayan natin. At dahil iba-iba tayo, magkaroon tayo ng malaking allowance sa bawat isa. At maiiwasan natin yung mga unnecessary friction sa ating iglesia. Pangatlo, makikita natin ang wisdom ng Panginoon. Nabalitaan ng Panginoong Hesus na may matinding karamdaman si Lazaro na pwede niyang ikamatay. Imbes na magmadali ang Panginoong Hesus, nag-stay pa siya ng 2 araw. So intentionally dinelay niya ang solusyon. Actually, pinabayaan niyang maging worse ang situation, pinabayaan niyang mamatay si Lazaro. Ano ang reason? Dahil ba walang pakialam ang Panginoong Hesus? O dahil hindi niya mahal si Lazaro? O dahil gusto niyang nakikitang nasasaktan si Marta at si Maria? Hindi po. Paulit-ulit sinabi, mahal niya si Marta, mahal niya si Maria, mahal niya si Lazarus. Ang reason, gustong gamitin ng Panginoong Hesus ang situation ito na dumating sa dulo, sa words, na mamatay si Lazaro at i-display ng Panginoong Hesus ang kanyang glory, na hindi lamang makita ng mga tao na ang Panginoong Hesus meron siyang power na pagalingin ang may sakit, kundi makita ng mga tao na ang Panginoong Hesus meron siyang power na buhayin ang isang patay. At dahil ang main goal ng Panginoong Hesus ay ang glory ng Diyos Ama, meron siyang kaparaanan papaano gawin ito. At makikita natin dahil na nakasulat para sa atin, kailangan niyang i-delay ng 2 araw pa. So may mga pagkakataon sa ating buhay na merong problema at gusto natin ng Panginoon, "Panginoon, agad-agad ibigay mo sa akin ang solusyon." Hindi ganyan ang Panginoon. Sa maraming pagkakataon, ang kailangan natin ay submissive heart. Puso na nagsa-submit sa kaparaanan, sa timing, at sa kalooban ng Panginoon. Ang nagbibigay ng matinding torture sa atin ay ang pride natin, na gusto natin ang kaparaanan natin, ang timing natin, ang sundin ng Panginoon. Pero ang problema, ang Diyos po, hindi yan bibigay sa atin dahil lang gusto natin. Mananatili ang kalooban ng Panginoon, susundin niya ang kanyang sariling timing, at kung papaano tayo tutugon, doon natin makikita ang comfort. Na kung isubmit natin ang ating buhay sa Panginoon, ang ating will, ang ating timing sa Panginoon, at kilalanin natin na anuman ang ginagawa ng Panginoon, ang kanyang timing, ang kanyang kaparaanan ay ang tama, ang sa atin ay mali. At siya lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang tama para sa atin. Hindi man agad ibigay ng Panginoon ang problema, kapag tayo ang nagbago, nagkaroon ng submission sa ating puso, nagkaroon ng humility sa ating puso, magkakaroon tayo ng power na maghintay sa Panginoon. Ang paghihintay sa Bible, hindi lang yung basta nakanganga lang tayo naghihintay, hindi.
Ang paghihintay sa Bible, ang ibig sabihin, mananatili ang mga graces natin. Ang ibig sabihin, mananatili tayong confident sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo magko-complain. Mananatili tayong masaya sa kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Mananatili tayong sumasamba sa Panginoon. Hindi tayo tatalikod. Mananatili tayo sa ating ginagawang paglilingkod dahil hinihintay natin ang Panginoon. Yan. Yan ang isang malinaw na senyales ng strength, spiritual strength sa atin na mananampalataya. Ang manatili ang mga graces natin sa kabila ng pinagdadaanan natin problema. At yan ang gustong makita ng Panginoong Yesus. Kasi yan ang tinatrabaho ng Holy Spirit sa atin. Ang mga graces, ang ating karakter. At kapag yan, nanatili ang mga graces sa kabila ng bigatin, pasanin, problema, nagbibigay yan ng mataas na glory sa Panginoon. At ito ang inaccomplish ng Panginoong Yesus sa krus. Ang gawin tayong kamukha ng ating Panginoong Yesus. At kung ganito ang purpose ng Panginoon, ang main goal natin, hindi ang palitan ang ating kalagayan, hindi agad-agad bigyan ng solusyon ang ating problema. Actually, kung talaga submissive, nakasubmit yung heart natin sa Panginoon, Panginoon, huwag mong alisin ang problema ito hanggang hindi mo ako mabago. Hanggang hindi mo ma-accomplish ang Christ-likeness sa akin. Ganito ang prayer ng isang Kristiyano na alam niya ang priority niya at ang glory ng Panginoon ang kanyang goal sa buhay. Na binibigyan niyang halaga ang kanyang karakter kaysa sa kanyang comfort. At makikita natin, sa marami natin pinagdadaanan na problema sa buhay, ang problema tayo. Hindi ang Panginoon, hindi ang ating situation. Tayo. Dahil immature, ungodly tayo. Kaya naman napaka-importante na i-desire natin ang Christ-likeness, ang holiness. Kaya nga, palagi natin sinasabi sa pulpitong ito, kung gusto natin maging komportable, maging masaya, ang susi ay holiness. Christ-likeness. Hindi prosperidad. Christ-likeness. At ito ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng wisdom sa amin. Kalinawan sa aming puso na madalas na nagdidilim, Panginoon. Namamangha kami, Panginoon, sa iyong patience, sa iyong mercy sa amin. Paulit-ulit na lang ang ginagawa naming problema. Napakahirap para sa amin na mag-learn. Kailangan po namin paulit-ulit na masaktan, Panginoon. Nagsasawa na kami sa aming mga sarili, Panginoon. Pero bakit ikaw, Panginoon, hindi ka nagsasawa at hindi ka tumitigil sa iyong pag-ibig sa amin? Hindi ka tumitigil sa iyong concern at malasakit sa amin. At palagi mong ibinibigay, Panginoon, kung ano ang kailangan namin. At palagi mong wini-withhold kung ano ang tunay na deserve namin. Masyado kang merciful, Panginoon. At kung maunawaan lamang namin ito, Panginoon, mag-worship ang aming mga puso. Magiging magaan ang aming mga problema, Panginoon, at mababago ang aming mga puso. Tulungan mo po kami na tuwing nakikita namin ang krus ng aming Panginoong Yesus, magkaroon kami kahit kaunti lamang, Panginoon, ng pangunawa sa iyong pag-ibig. Kung naibigay mo, Panginoon, ang iyong kaisa-isang anak para sa aming kaligtasan, kailanman, Panginoon, hindi mo kami kayang sirain. Ano man ang hindi mo ibinibigay, Panginoon, hindi namin kailangan at hindi makabubuti sa amin. At ano man ang ibinibigay mo, Panginoon, gaano man kapait, ito ay para sa aming ikabubuti at para sa iyong glory. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng ganitong klase
ng puso na sumasamba at naunawaan at nararanasan ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, Panginoon. At humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa kung papaano kami tumugon sa iba't ibang problema, situation na ibinibigay mo sa amin. Panginoon, sinasabi namin sa maraming mga tao na hindi ka loving na Diyos. Sinasabi namin at sinisigaw namin sa kung papaano kami magreklamo, Panginoon, na hindi ka mabuti sa amin. At every time na nakikita namin ang krus ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, napakasama namin, Panginoon, at humihingi kami ng tawad. Humihingi kami ng tawad. Tulungan mo po kami ngayong umaga na i-worship ka namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming mag-focus, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sa pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming pagkakaloob, sa aming fellowship. Panginoon, tulungan mo po kaming mag-focus, mag-worship, maitaas ang Panginoong Yesus at ang kaligtasang kanyang nakamit para sa amin na makasalanan, upang mag-glorify ang iyong pangalan, upang ma-edify ang aming pananampalataya, upang mabago kami, Panginoon, sa wangis ng aming Panginoong Yesus, para sa glory ng iyong pangalan. Amen.